Importante yan kasi yung ibang tao hindi nila makita yung difference eh. Eto, kukwento ko sa inyo. Nung isang araw, nag-uusap kami ng misis ko kasi recently, may kamag-anak kami na namatay. At syempre, malungkot kami, lalo na yung immediate family nung namatay. Tapos tanong niya sa akin, kayo bang mga atheist, ayaw nyo ba na makita yung mga mahal nyo sa buhay ng isa pang pagkakataon? Kahit sa ibang klaseng paraan, kahit hindi sa pangalawang buhay or langit na sinasabi ng mga religions. Napaisip ako at sinagot ko sa kanya na para bang sa tanong niya, parang nakabase sa kagustuhan ko or naming mga atheist kung totoo nga ba na may afterlife or heaven or kung ano pa mang ibang klaseng existence pag namatay na tayo. Kasi kung totoo yun, Nag-i-exist yun. Nag-i-exist yun, it doesn't matter kung meron naniniwala doon or wala. Ang problema, wala tayong nakitang matibay na ebidensya sa langit or sa kahit anumang afterlife. Pag pinakitaan mo yung mga taong naniniwala dyan ng mapa, tapos tanungin mo, sige nga, pakita mo nga sa akin kung nasan ang langit? Or itanong mo sa kanila kung nasan ang kaluluwa? Well, kahit gamitin natin yung pinakamalakas na microscope or telescope na meron tayo ngayon, so far, wala tayong makitang ebidensya sa mga yan. Ibig ba sabihin siguradong walang langit o walang kaluluwa? Hindi, pwedeng meron. Pero sabi nga ng isang magaling na atheist, the time to believe something is when there is sufficient evidence to justify that belief. Ang tamang panahon para maniwala sa isang bagay ay kapag meron ng sapat na ebidensya. Kaya mas may tiwala ako sa science. Kasi walang absolute truth sa science or walang nakasulat sa bato na final word na hindi pwedeng mabago kailanman. Ang meron ay mga approximate truths or theory. Lahat ng finding ng science ay masasabi nating pansamantala. At ang lakas ng isang theory ay nakadepende sa ebidensya at yung mga bagay na mapapatunayan at madedemonstrate at masusubukan. Pero again, it can change anytime. At yun yung maganda dun. Kahit yung mismong science or yung scientific method mismo, kung makakapagpakita ka ng ibang mas mahusay na paraan para mas maintindihan natin at mapag-aralan natin ang mundong ginagalawan natin, I'm sure, pag napatunayan mong mas mainam yung method mo kaysa sa scientific method, di yun yung gamitin natin. Kaya kung sinasabi nyo na ang mga atheist ay may faith lang din sa science, again, kung ibig nyo sabihin ay tiwala sa science, oo. May tiwala kami dun. Kasi, pag ang scientific method, pag ginamit ng maayos at sa mabuti, nakakagamot ito ng malulubhang sakit, nakakagawa ng vaccines, nakakapagpalipad ng eroplano, nakakagawa ng sasakyan, nakakalocate ng GPS para hindi tayo maligaw, nakakapagpailaw ng madidilim na lugar, nakakapag-usap ang mga tao kahit milya-milyang layo sa isa't isa, nakakapagpadala tayo ng tao sa outer space. In short, simple lang. Science works. Gumagana siya. Kamusta naman yung faith sa prayer? Ito pa yung ibang sinasabi nila. Pag sumakay ka doon ng eroplano, hindi mo naman daw sigurado na yung piloto ay marunong at yung eroplano walang sira at hindi magka-crash. Faith lang daw or tiwala ang ginagamit natin. Pag nagpakasal ka daw, hindi ka naman daw sigurado na magkakasundo kayo ng pakakasalan mo habang panahon. Pero dahil sa faith, trust or tiwala, tutuloy ka at magpapakasal ka pa rin daw. Pag pupunta ka daw sa doktor, bibigyan ka ng reseta. Inumin mo daw yung gamot bago ka kumain sa umaga. Karamihan ng tao, hindi naman magre-research. Gagamit ka na lang daw ng faith or tiwala sa doktor na alam niya yung ginagawa niya at tama yung gamot na binigay sa'yo. Again, yung meaning na faith na ginagamit nila dyan ay yung tiwala. At yung mga yan, hindi yan tiwala na walang basihan. Kung gusto mong i-check yung credentials ng piloto, I'm sure pwede mong magawa yan. Check mo yung license at yung certification at pwede ka din mag-check sa airline mismo. Yung eroplano, alam kong dumaan sa regular maintenance yan. Although walang 100% na kasiguraduhan na hindi magka-crash yung eroplano, base sa statistics, nasa 1 in 5 million. Mas malaki pa ang tsansa na mamatay ka habang tumatawid sa kalsada. Yung pakakasalan mo, well, depende sa tao, pero karamihan, kikilalanin mo muna yung pakakasalan mo at base sa pagkakakilala mo sa tao na yun, magdidesisyon ka base sa impormasyon. Yung doktor, again, pwede mo i-check yung lisensya niyan, certification, pwede kang mag-check online. At yung mga ospital, may protocols at requirements. At yung gobyerno natin, may mga proseso din na ginagamit para masiguradong lihitimo ang mga ospital, pati yung mga medical providers. So kahit walang 100% na kasiguraduhan sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin, ay may malinaw na paraan para may pagbasihan tayo ng ating tiwala or yung faith sa mga desisyon na yan.